Good morning everyone! Nandito na naman po ako para sa aking paglalagay ng aloe vera dito sa nakakalbo kong buhok. So ito po, maglalagay na po ako. 8 araw na po ito. Konti na lang din ang natirang mga aloe vera ko sa paso, maliliit na lang. Kaya itong ginamit ko ngayon, 3 piraso siya. Ayan. Masarap siya sa ulo, nakaka-relax kasi malamig siya. At saka titingnan ko kung babalik na ba yung mga buhok ko, kung tumubo siya. Kasi talagang napanot talaga siya, naglagasan ng mga buhok. Kaya yan, lalagyan ko siya ng aloe vera. Habang naglalagay tayo ng aloe vera, guys, balik naman tayo sa ating mga chika-chikahan dyan. Gusto ko talaga pag-usapan yung anak ni Kim Atienza na si Emma. Na kasi nanghihinayang ako sa kanya, napakabata pa niya. 18 years old. 19 pala. Oh. Kumbaga parang malaki pa ang naghihintay na bukas sana sa kanya. Mahirap naman din kasi yung sakit niya eh. Karoon na siya ng depression. Pero guys, kung hindi nyo alam guys, sasabihin ko na lang din sa inyo. Nagkaroon na din ako ng depression. Sa edad ko na 18 din ako nagka-depression. Kasi that time, nung nag-aaral pa ako sa Manila, ako nag-aaral first year college ako dun sa Philippine Women's University. Tapos yun, nung umalis yung kapatid ko, kasi yung kapatid ko nagpumunta ng States, kaya naiwan ako sa Pilipinas, tapos hindi ko natanggap. Doon nagsimula ang depression ko. Pero nag-aaral pa ako sa Davao, nag-medical technology pa ako sa Immaculate Conception College. Pero nagkasakit nga ako, na-stop ako. Buti na lang, andyan yung mga parents ko, supportive sila. Tapos, pina-check talaga nila ako. Dinala ako sa psychiatrist, pinatingnan. Pagkatapos, ayun, ang tanong pa sa akin ng psychiatrist, naalala ko pa nun, may boyfriend ka ba? Kasi that time wala talaga akong boyfriend. Kasi sa puro aral kasing ginawa ko, tapos yun, na-stress ako sa pag-aaral ko. Kasi hindi ko matanggap pag may mababang grades ako. Ayun. Tapos ang ginawa ng parents ko, yun, nag-change environment ako, dinala nila ako doon sa Zamboanga, yung malapit sa dagat. Kaya nga yung pumabalik ako ng Zamboanga, doon yun, yung sa may tabing dagat. Tapos yun, doon, everyday, naglalakad-lakad ako sa tabing dagat. Sama ko yung nanay ko. Talagang pinagtiyagaan talaga nila ako, mga kapatid ko, ganun. Sabi pa ng kapatid ko, hindi na daw ako makakapag-aral. Kasi puro ganyan na lang daw ako balik ng first year. Pero hindi, kasi pag inilagay mo talaga sa utak mo na makakaya mo, matatapos mo talaga. So yun na nga, nagsikap ako. At natapos ko rin naman. Yun. Ngayon, at this point of time, 56 na ako. So, nalampasan ko lahat. Pero minsan may time din na nadidepress ako, bumabalik ako. Pero alam ko na yung ko, kung paano siya i-handle. Hindi naman yan sabihin mo na baliw ka talaga. Pero parang minsan, parang pag marami ng problema, parang masarap na magbaliw-baliwan, parang ganun, para hindi ka na makapag-isip pa ng mga problema. So guys, ganyan lang talaga ang buhay guys. Just enjoy your life. At always be grateful tayo sa Diyos. Mag-pray tayo. Kung ano man yung mga dinaranas ninyo ngayon. It's just temporary circumstances. Mag-pray lang po tayo at mababago po lahat yan. So, ganun nga talaga yung ginawa ko. Hindi kasi madali ang buhay.
kung kay Kuya Kim pa, ang buhay ay weather lang. So, ganyan na nga po. Talaga nanghihinayang talaga ako dun sa batang yun. Sayang, ang galing pa naman niya magsalita. Gusto ko siya yung magsalita siya. So, lahat ng yan ay may plano si Lord. So, bye. Ganito na lang.